Cordelia's POV. Gusto ko nang umuwi, sabi ko sa kanya. Let's eat first, sabi niya sa akin. Hindi ako gutom, mabilis na sagot ko sa kanya. Kumain ka na muna, ihahatid kita, sabi niya sa akin. Ikaw naman talagang mag-uuwi sa akin. Sa tingin mo ba kaya ko umuwi na sira ang pajama ko? Naiinis na sabi ko sa kanya. Kakatahan ko pa lang galing sa pag-iyak pero parang naiiyak na naman ako. Parang gusto ko na lang maglaho bigla dahil hiyang-hiya talaga ako. Bakit ba kasi itong nangyari sa akin? Bakit kasi nasira? Bakit dito pa? Ang daming bakit at nakakainis ang lahat ng yun. Kumain ka na muna and stop worrying. Mas mahalaga na hindi magutom ang baby natin, sabi niya. Natin? Baby natin? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Yeah, baby natin. Sagot pa niya sa akin. Hindi ka man lang ba magpapa-DNA test? Tanong ko sa kanya. No need for that. Alam ko naman na hindi ka sinungaling. Sabi niya sa akin. Paano mo nasabi? Tanong ko sa kanya. Sa sobrang tabil ng dila mo ay wala nang lugar sa utak mong gumawa pa ng kwento. Sagot niya sa akin na kinagulat ko. Masyado kang straightforward. Bakit ikaw hindi? Sabi niya sa akin, honest lang ako, sabi ko sa kanya. Tss, sa sobrang honest mo, paulit-ulit mo pinagdidiinan na matanda na ako. Baka gusto mo gawin nating apat yang nasa tiyan mo. Sabi niya sa akin, bastos, sigaw ko sa kanya. Pero tumawa lang siya. Kumain ka na bago ikaw ang kainin ko. Pabiro na sabi niya sa akin kaya sinamaan ko siya ng tingin. Nakaupo na ulit ako at nakatakip sa akin ang jacket niya. Nakatingin naman ako dahil nagsimula na siyang kumain. Ewan ko ba pero wala yata akong ganang kumain. Ayaw mo ba sa pagkain? May gusto ka bang iba? Tanong niya sa akin. Wala, kumain ka lang dyan. Okay lang ako, sagot ko sa kanya. Ewan ko ba pero parang inaantok ako. Nakaupo ako at yumuko na lang muna ako. Pumikit ako dahil bumibigat talagang talukap ng mga mata ko. Nagising ako na nakahiga na ako sa isang malambot na bagay. Kaya naman dumilat na ako. Nagulat ako dahil nandito na ako sa silid ni Mr. Ampalaya. Nalaki ang mga mata ko dahil nakasuot na ako ng loose t-shirt. Mabilis akong bumangon para hanapin siya. Shit, nailang ako dahil nakapanty na lang ako. Ayoko na mag-overthink. Baka mamaya minanyak na ako ng lalaki na yon. Humanda talaga siya sa akin. Iniisip ko palang gusto ko na siyang sabunutan. Anong Cordelia? Napalunok ako bigla dahil nasa harapan ko si Garrett at halatang nagulat siya sa akin. Pumasok ka sa loob, sigaw sa akin ni Gabriel. May relasyon ba kayo? Bakit niya suot ang damit mo kuya? Tanong ni Garrett. Well, she's my girlfriend. Sagot niya kaya matik na lumaki ang mga mata ko. Hindi ko siya boy. Baby, pasok ka na sa loob. Nakangiting utos niya sa akin. Pero, pumasok na lang ako dahil nahihiya na rin ako sa itsura ko. Sumampa ulit ako sa kama. Bala ko na lang siyang hintayin dahil ang pag-uusap namin hindi pa rin nasisimulan hanggang ngayon. Naiinip na ako dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Akmang tatayo na sana ako, pero bigla na lang siyang pumasok. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ko kaagad sa kanya. Wala akong ginawa sa'yo. Mabilis na sagot niya sa akin. Bakit ito nang suot ko? Tanong ko sa kanya. Pinalitan ko lang ang damit mo pero wala akong ginagawa. Sagot niya sa akin. Anong nakita mo? Tanong ko pa sa kanya. Lahat. I mean, nakita ko na yung lahat. I hate you. Bastos! Sigaw ko sa kanya. Galit ka na naman. Alam mo ikaw lang ang bukod tanging ganyan sa akin. Sabi niya sa akin. Paano tayo nakauwi? Ano sinakyan natin? Tanong ko sa kanya. Motor ko. Ano? Sigaw ko sa kanya dahil nagulat ako. Calm down. Ang sakit mo sa tenga. Kanina ka pa. Sabi niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya. Dahil malakas nga talaga ang sigaw ko, pinapakalma ko sarili ko dahil tama na nga kahiyan nangyari sa akin. At ayaw ko mag-overthink na kung ano pa bang itsura ko habang nakasakay sa kanya sa likod ng motor niya. Ano bang pag-uusapan natin? Kalmado na tanong ko sa kanya. Gusto ko nang ibahin ang topic namin. Pag-usapan natin ang tungkol sa anak natin. Sagot niya sa akin. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Mabilis na sabi ko sa kanya. Marry me? Tanong niya sa akin na ikinagulat ko. Bakit? Tanong ko sa kanya. Marry me? Sagot niya sa akin. Pero hindi mo ko mahal, kaya paano ako magpapakasal sa'yo?
Hindi ba ayaw mo na maging parte ako ng pamilya mo? Tanong ko sa kanya. Ayaw ko nga, pero subukan natin. Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan na maging magulang sa anak natin. Ayoko, hindi ako payag sa gusto mo, sabi ko sa kanya. Why? Tanong niya sa akin. Dahil gusto ko magpakasal sa taong mahal ko at ang nangyari sa ating dalawa isa lang pagkakamali. Tatanggapin kong tulong na ibibigay mo sa akin pero hindi ko kayang ibigay na lang sa iyong anak ko. Ayaw ko magpakasal pagkatapos hihiwalayan mo ko at ilalayo mo sa akin ang anak ko. Naiiyak na sagot ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Stop crying, hindi ko kukunin ang anak natin. Sorry na, sabi niya sa akin. Talaga? Parang bata na tanong ko sa kanya. Opo, nakangiting sabi niya sa akin. Thank you, sabi ko at niyakap ko siya. Nang maramdaman kong naniyakap niya ako ay hinayaan ko na lang siya. Naramdaman kong paghalik niya sa buhok ko. Nang tumingala ako'y sinalubong ng labi niya ang labi ko. Nagulat man ay hinalikan ko na rin siya. Ewan ko ba pero may sariling isip ang katawan ko para sumunod sa kanya. Cordelia, gumising ka. Hindi ka pwedeng maging marupok. Tandaan mo, ayaw niya sa'yo. Gusto ko lang niya dahil balak niyang maka-score sa'yo at kukunin niya ang loob mo. Saway ko sa sarili ko. Pero ang lintik kong mga braso ay kusa na lang pumulupot sa leeg niya. Mahina pa akong umungol dahil naging agresibong galaw ng labi niya. Pero hindi pwede. Kailangan ko maging matatag. Saan ba dapat maging matatag? Sa pakikipaghalikan ba o sa pagpapatigil sa kanya? Self, ano na? Ano nang balak mo? Tanong ko sa sarili ko. Kaya naman tinapi kong balikat niya para tumigil na siya. Kailangan mong dagdagan ng sahod ko dahil sinuway mong rules ko. Bawal mo kong halikan, di ba? Sabi ko sa kanya ni kinatulala niya. Sige Cordelia, gumawa ka ng dahilan. Pero humalik ka naman, saad sa akin ng kontrabida kong utak. Uwi na ako. Sabi ko sa kanya at mabilis akong tumayo sa kama niya. Pero nagulat ako dahil hinila niya ako at bumagsak ako sa kandungan niya. Nalaki ang mga mata ko dahil may naupuan akong matigas. Parang nanuyo ang lalamunan ko. Dito ka natitira. Nagpaalam na ako sa nanay mo. Sabi niya sa akin. Ha? Pumayag siya at nandito na rin ang mga gamit mo. Sabi niya sa akin. Ha? Paano? Bakit? Anong oras na ba? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Tanghali na. Mabilis na sagot niya sa akin kaya naman nagulat talaga ako. Nakakaloka? Hindi ko man lang naisip na sumilip kanina sa labas ng kortina. Paano ba naman kasi ang kapal ng kortina niya? Kaya ang dilim pa rin dito sa loob ng silid niya. Kinakabahan na tuloy ako. Sinabi niya kaya kay inay na buntis ako? Umamin ka sa akin. Sinabi mo ba kay inay na buntis ako? Tanong ko sa kanya. Of course. Ano? Bakit? Sigaw ko sa kanya. Of course not. Hindi mo man lang ako pinapatapos sa sasabihin ko. Tapos mamaya galit ka na naman. Sabi niya sa akin. Akala ko kasi sinabi mo. Hindi ko gagawin yun. Ayaw ko naman na magalit ka palalo sa akin. Baka bigla akong tumanda ng 10 taon. Kapag rumatrat na naman yung bibig mo. Sagot niya sa akin. So nasa 40s ka na nun? Natatawa na sabi ko sa kanya. Alam mo, nagtitimpilan talaga ako sa'yo. Pero kapag ako nainis sa'yo, baka ano? Tanong ko sa kanya. Baka tumirik ang mata mo kahit natirik rin ang araw sa labas. Nakangisi na sagot niya sa akin. Tsk, akala mo naman ang galing mo. Wala sa sarili na sabi ko sabay sampal sa bibig ko. Paano ba naman kasi kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig ko? Anong sabi mo? Nakakunot ang noon na tanong niya sa akin. Wala po, sagot ko sa kanya. I heard you, sabi niya sa akin. Narinig mo naman pala pero itatanong mo pa. Gusto mo bang subukan kung gaano ako kagaling? Tanong niya sa akin. No need dahil hindi naman yan malaki at hindi rin masarap. Pabiro ko na sabi ko sa kanya pero mali talaga na nagbiro pa ako. Are you insulting me, young lady? Tanong niya sa akin. Eto naman, hindi ka na mabiro. Alam mo naman na halos nalumpo ko noong nakaraan. Nakangisi na sagot ko sa kanya. Insultuhin mo na ang lahat, wag lang ito. Dahil kapag ito ibinaon ko sa'yo, baka 1 linggo kang hindi makalakad. Sabi niya sa akin. Alam mo, wag kang pikon. Masyado ka na paghahalata na matanda ka na talaga. Hirap mo namang biruin. Sabi ko sa kanya at bigla ako napahawak sa tiyan ko dahil nagugutom na ako. Tsk,
Ikaw nga iyakin. Napunit na ang pajama mo, gumawa ka na kaagad. Sabi niya sa akin. Napalabi na naman ako dahil parang naiiyak na naman ako. Paano ba naman kasi, most embarrassing moment ko yun ng buhay ko. Kaya talagang nakakahiyang nakakaiyak hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumulo na naman ang luha ko. Bakit mo ba pinapaalala sa akin? Gusto ko na ngang kalimutan sabi ko sa kanya. Ikaw kaya ang unang nang aasar, yung biro ko naman sa'yo ay hindi totoo. Pero yung sa'yo kasi ano, tanong niya sa akin. Kasi kahihiyan ko yun. Sagot ko sa kanya at pinunasan ko mga luha ko. Ako lang naman na nakakaalam. Yun nga bakit ikaw pa? Sabi ko't mabilis kong pinunasan ang luha at sipon ko gamit ang damit niya na suot ko. Kaya nakita ko kung paano siya napalunok, nalaki naman ang mga mata ko dahil nakaharap ako sa kanya at nasilip niyang panty ko. Kaya wala rin sa sariling napatingin din ako sa bukol niya. Kaagad akong umiwas dahil parang uminit biglang pakiramdam ko. Inayos ko na lang ang sarili ko at mabilis akong lumabas sa silid niya. Mamaya na lang kami ulit mag-uusap. Nagugutom na talaga ako. Pumunta na ako sa kusina niya. Naglakad ako papunta sa may lababo para maghugas ng kamay. Pero natigilan ako dahil nakatayo na siya sa likuran ko. Nararamdaman ko siya sa bandang pangupo ko. Shit, may tumutusok sa akin. Kahit na may telay parang wala dahil biglang namasang panty ko. Ano ba naman to? Bakit naman ganito? Tanong ko bigla sa sarili ko. Gutom na ako, sabi ko sa kanya. Ako rin, sagot niya sa akin. Pumunta ka na doon, utos ko sa kanya. Maghuhugas pa ako ng kamay ko. Sagot niya sa akin pero bigla na lang pumasok sa loob ng damit kong dalawang palad niya. Sabay dakma sa dalawa kong bundok. Gabriel, ano bang ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Wala pa akong ginagawa. Sagot niya sa akin. Yung kamay mo, pakialis, sabi ko sa kanya. Ayoko nga, gutom na ako, sabi ko sa kanya. Ako rin naman, gutom na. Gusto na nga kitang kainin. Sagot niya sa akin. Okay lang ba kung mamaya na lang? Gutom na kami ni baby Tanong ko sa kanya na hindi ko na pwedeng bawiin dahil sinabi ko na. Okay baby. Sagot niya sa akin sabay alis sa likuran ko. Thank you daddy, pabiro na sabi ko. Shit, kung nais mo pang matuloy ang lunch natin, Cordelia umayos ka. Sabi niya sa akin. Bakit? Magiging daddy ka naman talaga ni baby. Ang gwapong daddy ni baby, sabi ko sa kanya. Talaga? Gwapo ako? Namumulang leeg at pisngi niya habang tinatanong ako. Gwapo ka naman talaga. Kaya kumain na tayo bago mo ko kainin. Shit, bakit pakiramdam ko gusto mo na? Inaasar mo kasi ako sabi niya sa akin. Hindi ko siya pinansin dahil naglakad na ako papunta sa mesa para kumain na. Uupo na sana ako pero bigla naman siyang umupo sa bahila sa akin. Kaya naman napaupo ako sa kandungan niya at naupuan ko na naman ng malaking bukol. Grabe na talaga tong bukol na to. Kanina pa to. Papakawalan ko na talaga to mamaya. Buisit kung ano-ano na lang mga iniisip ko. Kapag itong lalaki na tong kasama ko, nag-iiba talagang takbo ng utak ko. Parang nagiging manyak na ako dahil sa kanya. Masama na talaga to. Daddy, kakain na muna ako. Doon ka na nga muna. Utos ko sa kanya. Dito na lang ako. Gusto ko kasi nasubuan mo ko. Sagot niya sa akin. Hindi kasi ako makakain ng maayos dahil sa ginagawa mo. Why? Wala naman akong ginagawa. Sagot niya sa akin. Huminga na lang ako ng malalim bago ako nagsimulang kumain. Ang mahalaga sa ngayon ay magkaroon ng laman ng sikmura ko. Para naman may lakas ako sa bakbakan. Mukhang mapapalaban talaga ako lalo na. Ako na mismo nagsabi sa kanya. Ang sarap naman kasi kabaliktaran sa sinabi ko kanina sa kanya. Kasi ang totoo'y masarap talaga siya. Sa iisang plato lang kami kumain. Sinusubuan ko siya dahil nakaabang ng bibig niya kapag tapos na akong magsubo sa sarili ko. Minsan talaga, pasimple pa itong lalaking to. Busog na ako, sabi ko sa kanya tumayo na ako. Nakaupo na rin siya habang ako'y nagliligpit ng pinagkainan namin. May extrang toothbrush ka ba? Tanong ko sa kanya. Tumayo naman siya tinabot sa akin ng toothbrush. Kaya naman nag-toothbrush muna ako bago ako naghugas ng mga plato. Lumabas naman siya dito sa kusina at pagkalipas ng ilang segundo ay bumalik siya at wala na siyang suot na t-shirt. Tulungan na kita. Nakangiti sabi niya sa akin. Iba rin talagang karisma ng Thunders na to. Kahit na may edad na ay talagang nakakabuntis ang ngiti niya. Are you okay? Tanong niya sa akin.
Oo, okay lang ako. Ikaw, okay ka lang ba? Tanong ko rin sa kanya. Hindi ako okay. Mabilis na sagot niya sa akin. Bakit? Hindi siya sumagot at nakatingin lang siya sa akin. Kinakabahan naman ako dahil bigla siyang naging seryoso. Hindi ka naman ganun kaganda. Hindi ka rin ganun ka-sexy. Pero bakit binabaliw mo ko? Tanong niya sa akin. Compliment ba yan o panlalait? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot dahil kinabig niya ako at sinakop biglang labi ko. Simula na ba? Magsisimula na ba kami? Shit, na-excite ako. Saad ko sa isipan ko. This is it, pansit. Wala nang atrasan to. Madidiligan na naman ang pechay ko. Ano to, araw-araw ba to? Lalo na't dito na ako nakatira. Ali-dilig yata ang mangyayari sa akin dito. Sa tingin mo ba may kawala ka sa akin? Nakangisi sabi niya sa akin. At inamoy niya yung leeg ko. Kahit ano pang panlalait ang lumalabas sa bib mo, hindi ako magsisinungaling sa katawan mo. Alam mo nagugustuhan mo ginagawa ko sa'yo at papatunayan ko sa'yo na kahit matanda na ako. Sa paningin mo'y kayang-kaya katang dalhin sa langit. Panabay naming ungol dahil sabay naming narating ang paraiso na kami lang ang may alam. I want more baby. Bulong niya sa akin. Later, asukal di papa. Asukal di papa? Hinihingal na tanong niya sa tenga ko. May sugar daddy. Humahagikik na sagot ko sa kanya na kinatawa niya. Napahiyaw ako dahil pumintig ang sandata niyang nasa loob ko pa rin ngayon. Delikado na talagang balakang ko nito. Kailangan na niyang tumigil dahil nalaki ang mga mata ko nang ma-realize kong kalagayan ko. Tumigil na tayo at baka mamaya mapano si baby. Nakalimutan ko baby, sorry. Sana naman matuloy ng pag-uusap natin. Nakakapagod ang pag-uusap na to, sabi ko sa kanya. Napatunayan ko na siguro sarili ko sa'yo. Ngumiti na lang ako dahil grabing patunay ang ginawa niya. Lesson learned na talaga sa akin to. Hindi ko na talaga bibiruin itong si Mr. Ampalaya ko na soon to be asukal di papa ko. Ano Cordelia, uulit ka pa ba? Tanong sa akin ng kontrabida kong utak. Sa tingin mo, sagot ko. Pero malamang sa sarep kaya. Pwede ba umupo ka na lang? Ako tong nahihirapan sa'yo, saad sa akin ni Mr. Ampalaya. Ayaw ko nga, hindi talaga ako mapakali. Hindi ko maintindihan kung bakit pumayag si inay na dito ako sa'yo titira. Sabi ko sa kanya kahit napaika-ika ako maglakad. Pumayag siya kahit natawagan mo pa, sabihin niya sa akin. Dahil sa sinabi niya kinuha kong phone ko, mabilis kong dinaya lang number ni inay. Hanggang sa sinagot niya to. Hello anak, napatawag ka. Nasa Cebu ka na ba? Tanong niya sa akin. Cebu? Mahinang tanong ko kay Gabriel. Tumawa lang siya at sabay na alis sa harapan ko. Sira ulo talaga siya dahil nagugulat na lang ako. Opo inay, sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Ang boss mo talaga ang personal na pumunta dito kanina sa bahay. Sinabi niya na isasama kanya sa Cebu. Kaya pumayag ako dahil formal naman siya nagpaalam sa amin ng tatay mo. At ang sabi niya ay siya na palang sasagot ng titirhan mo pagbalik niya dito sa Maynila. Mabait naman palang boss mo kahit na seryoso mukha, sabi sa akin ni inay. Opo, uuwi na lang po ako dyan tuwing weekend, sabi ko sa kanya. Okay anak, ingat kayo dyan at huwag kang gumawa ng kalokohan. Baka naman sumakit ang ulo ng boss mo sa mga biro't kalokohan mo, sabi niya sa akin. Sanay na po siya sa akin, kaya huwag po kayong mag-alala, natatawa na sabi ko sa kanya. Ikaw talagang bata ka. Pero kung ano-ano sigurong kalokohan ng mga ginagawa mo sa trabaho mo. Sige na, may ginagawa ko, sabi niya sa akin. Sinay talaga, nung nakaraan lang ay ayaw niya na akong dumidikit sa boss ko. Nagbago yatang ihip ng hangin. Natatawa na sabi ko sa kanya. Kasi akala ko sira ulo siya, pero matino naman palang kausap, sagot niya sa akin. So sinay, ang sabihin niyo na popogian lang kayo sa kanya. Natatawang sabi ko. Pogi naman kasi talaga anak, kaya takot ako na baka masaktan ka. Pero naisip ko rin na may sarili ka na palang buhay at desisyon. Hindi ko na pwedeng pigilan ang mga gusto mo, lalo na't nasa legal na edad ka na. Naisip ko na magpalahi ka na lang sa magandang jeans anak. Natatawa na saad niya sa akin. Bye na po nay. Paalam ko sa kanya't binaba ko na kaagad ang tawag. Nilahian na nga ako. Gusto ko sanang isagot sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako. Nakokonsensya ako dahil sa sitwasyon ko. Natatakot ako na sabihin sa kanilang totoo. Hindi ko pa talaga kaya sa ngayon. Lumabas ako sa silid niya at kaagad ko siyang nakitang nagluluto.
7:00 na ng gabi't nagugutom na ako. Bakit mo sinabing nasa Cebu tayo? Tanong ko sa kanya. Kasi pupunta naman talaga tayo doon, sagot niya sa akin. Anong gagawin natin doon? May surprise visit ako at lahil. Secretary kita kaya kasama ka, sagot niya sa akin. Paano ka mambababae kung kasama mo ko? Tanong ko sa kanya. Business ang pupuntahan natin at hindi babae, sagot niya sa akin. Mali mo naman. Bakit pa ako maghahanap kung nandyan ka na? Kaya nga kita isasama. Sagot niya na biglang napataas sa dugo ko. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Utos ko sa kanya. Ang alin? Ang sinabi mo. Ulitin mo. Utos ko sa kanya. Ayaw ko nga. Talagang gagawin mo pa akong babae mo. Bakit lalaki ka ba? Sigaw ko sa kanya. Me too, seryoso rin ako. Nakakainis ka. Galit ka na naman. Hindi ako galit. Naiinis lang na magkaiba yon. Bakit ka ba naiinis sa akin? Kasi ang sabi mo, kaya mo ko isasama sa Cebu para ako na lang ang magiging babae mo. Bakit gusto mo na ba na iba? Tanong niya sa akin. Kung gusto mo naman si iba, babaero ka kaya hindi malabong kumalabit ka ng iba? Sagot ko naman sa kanya, magiging daddy na ako kaya wala nang dahilan. Sagot naman niya sa akin bago pumasok sa silid niya, biglang umiit ang pisngi ko sa narinig ko mula sa kanya. Siya ba talaga yon? Sinabi ba talaga niya? Bigla akong kinikilig sa mga banat niya. Narinig mo ba yun, baby? Pero wag rin tayong umasa. Baka kasi masaktan tayo. Sa ngayon, hahayaan ko na lang ang daddy mo. Lalo na't kailangan natin siya. Ginagawa to ni mommy para sa'yo. Kausap ko sa tiyan ko. Lumabas ako sa kusina at palabas na din siya sa silid niya. Aalis ka? Tanong ko sa kanya. Pack your things. Mamayang madaling araw ang flight natin. Sabi niya sa akin at mabilis na lumabas. Naiwan naman ako nakatulala sa pinto na nilabasan niya. Napabuntong hininga na lang ako. Bumalik ako sa kusina para kumain. Nagugutom na rin kasi talaga ako. Pero nakaramdam din ako ng lungkot. Ganito sigurong buhay ko dito. Baka laging mag-isa at malungkot. Pumasok na ako sa loob ng silid namin at inayos ko ng mga gamit ko. Iniisip ko kung maayos din na kayong gamit niya. Pumili na lang ako ng mga isusot niya para naman hindi na siya mag-ayos pa ng gamit. Nang matapos na ako humiga na ako para matulog. Lumalalim ng gabi pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Hinihintay ko na rin kasi si Mr. Ampalaya. Kaya naman bumangon na ako para kumuha ng tubig. Paglabas ko sa silid ay may narinig ako na malakas na kalabog sa may bandang pintuan kaya mabilis ako naglakad papunta doon. At bumungad sa akin si Gabriel na nakaupo sa sahig. Mabilis ko naman siyang dinaluhan. Sir, tawag ko sa kanya pero kagad din ako nagtakip ng ilong ko dahil sa amoy alak siya at sobrang tapang si ilong ko. Kaya naman parang bumaliktad ang sikmura ko. Mabilis akong tumakbo sa may kusina para sumuka. Sumakit din ang ulo ko. Grabe naman siya, bakit parang pinaligo naman niya ang alak? Nang maging okay na ako'y binalikan ko na siya pero wala na siya sa may pintuan. Kaya naman pumasok na ako sa silid namin. Wala siya pero naririnig kong lagaslas ng tubig mula sa loob ng banyo. Umupo naman ako sa kama at tinintay ko siyang lumabas. Kaagad akong umiwas ng tingin dahil nakatabis lang siya ng towel sa may bewang. Tahimik kami pero wala't may gustong magsalita. Humiga na lang ako para matulog na. Inaantok na rin kasi ako dahil 12:00 na pala. Wake up? Gising sa akin ni Asukal di Papa. Mr. Ampalaya. Aalis na po ba tayo? Inaantok na tanong ko sa kanya. We're already here. Sagot niya sa akin. Kaagad naman akong dumilat at tama siya, wala na ako sa kondo niya. Nasa isang malaking kama ako at magandang silid. Tumingin ako sa kanya at nakabihis na siya. Sorry po, sabi ko at mabilis akong bumangon. Stay here, ako na lang ang pupunta doon. Malamig na sabi niya sa akin. Mabilis lang po ako, promise, sabi ko sa kanya at tumakbo ako. Papunta sa pinto na sa tingin ko'y banyo. Late na ako para hintayin ka pa. Stay here at huwag kang lumabas. Sabi niya sa akin at mabilis na lumabas. Suplado, sabi ko na lang. Binuhat niya ba ako habang tulog ako at talagang nakarating na kami dito sa Cebu? Grabe naman siya. Hindi niya man lang ako ginising. Nararamdaman ko naman na iinis siya sa akin. Pero bakit sinama niya pa ako dito?